Nagsumite ng urgent motion ng mga pinagsanib na petisyon ang magkakapatid na Duterte na humiling sa Korte Suprema ng writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang motion namang layo na pilitin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ilabas ang kopya ng arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa, ibinasura ng mataas na hukuman. Nakatutok si Marizu Umali. Ibinasura ng Korte Suprema ang mosyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa na layong pilitin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ilabas ang umano'y kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Nag-ugat ang kaso sa petisyong inihain noong March 11, 2025 na kumukwestiyon sa pag-aresto kay Duterte at sa pakikipagtulungan daw ng Pilipinas sa ICC. Kasunod dito, naghain ang kampo ni Duterte at De La Rosa ng very urgent motion noong November 12 kung saan hiniling nila sa Korte Suprema na atasan si Ombudsman Remulla na isumite ang sinasabing ICC warrant na ayon sa mga ulat ay hawak umano ni Remulla. Sa halip, inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent kabilang ang DOJ, DFA, PNP at iba pang mga ahensya na magkomento sa very urgent manifestation na inihain naman ng mga petitioner noong November 13 kung saan iginiit ng kampo ni Duterte at De La Rosa na mismo si Remulla raw ang nagkumpirma sa publiko na may umiiral ng ICC arrest warrant. May 10 araw non-extendable ang respondents para magsumite ng kanilang komento. Sinubukan naming hinga ng reaksyon dito si De La Rosa pero hindi pa siya sumasagot sa amin. Pero ayon sa abogado niya si Attorney Israelito Torion, maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Aniya bilang isang abogado at opisyal ng korte, dapat niya ipaliwanag kung bakit mayroon siyang kopya ng umano'y warrant, kanino niya ito nakuha at sa anong otoridad nagawang makakuha ng kanyang source ng kopya ng nasabing warrant. Ngayong araw din ay nagsumite naman ng urgent motion ng mga pinagsanib na petisyon ng magkakapatid na Davao City Acting Mayor Sebastian, Veronica at Representative Paulo Duterte na humihiling sa Korte Suprema ng writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang writ of habeas corpus ay isang utos mula sa hukuman na nag-aata sa sino mang may hawak o nagpulong sa isang tao na iharap ang nasabing individual sa korte at ipaliwanag kung bakit ito nakadetain. Kasama sa hiling nila, atasan ng Korte Suprema ang mga respondent na gawin ang mga kinakailangang hakbang para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panagutin ang mga opisyal ng umano'y sangkot sa anilang iligal na pagdukot at pagsuko niya sa ICC at pigilan ang umano'y posibleng pag-ulit nito sa karapatang pantao, kabilang ang banta umano kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.